Isa sa pinakamahirap na karanasan sa buhay ay ang mahusgahan. Lalong-lalo na kung tayo mahusgahan ng hindi tama. Either nahusgahan lang tayo talaga ng hindi tama o sinadyang husgahan tayo ng hindi tama. Ano man sa dalawang ito, nakapanghihina, nakasisira, hindi lang ng araw, kundi ng buhay. So dapat, sino man sa atin ang maging biktima ng maling panghusga, dapat labanan natin ito kaysa naman sa sirain tayo nito. Natatandaan ko po dati, mayroong naging contestant sa America's Got Talent, si Archie Williams, na nakulong ng 37 years for someone else's crime. Imagine that. Being wrongfully accused and taking 37 years of your life? Wala kang kasalanan, kinulong ka? Anong mararamdaman mo? Baka yung unang araw, positibo ka pa. Okay lang, lalabasin ang katotohanan. Pangatlong araw, 1 linggo, 1 buwan, 1 taon. Pero yung dumaan yung mga taon, walang lumalabas na katotohanan. Many ba yan? At ano ang magiging reaction mo as regards sa relasyon mo sa Panginoon? Sa Panginoon na sigurado namang mula nang hinusgahan ka ng hindi tama, ay nagsimula ka ng segundo, minuto, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon ang dumudog sa Kanya upang lumabas na sana ang katotohanan at upang makamit mo na ang kalayaan. Pero for 37 years, ay parang hindi Kanya pinakikinggan. Ano ang iyong mararamdaman? Hindi kaya mag-give up ka na lang? Kaya hindi ko ito makakalimutan. Dahil ang sabi niya sa interview sa Kanya ay ganito, sa tanong na, buti, natagalan mo, buti, hindi nawala ang pag-asa at katinoan mo. Sabi niya, they just imprisoned my body, but not my mind. Kinulong lamang nila ang katawan ko, pero hindi ang isip ko. Ang isip kong patuloy na malayang nag-isip, patuloy na malayang nangarap, patuloy na malayang lumaban at sumampalataya. Ganun sana. Yung halaman, kahit maruming tubig ang idilig mo dyan. Basta walang lason walang chemical. Kahit maruming tubig, hindi pipigilan ng tubig na yon ang halaman na tumubo. Ganun sana. Sa buhay natin, sa pagkatao natin, anuman ang mga negatibo na sabihin tungkol sa atin, lalong-lalo na kung hindi totoo, huwag nating hahayaan masyado tayong maapektuhan. Siyempre masasaktan ka, pero choice mo kung hanggang saan, kung hanggang kailan, dapat ipagpag mo lang, tayo agad, laban agad. Huwag mong hahayaan na patayin ito ang iyong pangarap. Alam naman natin kung sino may pakana ng lahat ng ito. Lalong-lalo na yung mga panghuhusga sa atin na hindi totoo. Hindi yung taong naiisip mo, kundi ang hari ng kasinungalingan, ang diablo. Wala namang ninanais ang diablo, kundi ang sirain ang pangarap ng Diyos para sa atin na mga tao. Hindi nga ba't bilang magulang, ang makasasakit sa iyo ay ang hindi matupad ang pangarap mo para sa anak mo? Lahat tayo'y anak ng Diyos. May pangarap para sa atin ng Diyos. Gusto ng Diyos na matupad ito. Sisirain naman ng demonyo ito para saktan niya ang Diyos. Kaya kakampi mo ang Diyos, pero tulungan mo siyang, tulungan mo ang sarili mo. Bumangon ka, lumaban ka, huwag kang masyadong magpa-apekto. Isipin mo, bakit kasi siraan ng diablo? Kung sira ka na, alam niyang buo ka pa at mabubuo ka pa. At bakit kanya huhusgahan ng hindi tama?
Kung hindi na nga tama ang iyong ginagawa, you must be doing the right thing. So yung best response, continue doing the right thing. Narinig po natin sa ating ebanghelyo, ang dalawang tao ayon kay Kristo mismo na hinusgahang mali ng mga tao. Ang sabi nila patungkol kay Juan Bautista, sira ulo. Ang sabi naman nila patungkol kay Kristo, matakaw, lasenggo, kaibigan or close friend ng mga makasalanan at publikano. Masakit ito. Pero anong naging reaksyon ng dalawa? Ipinagpatuloy lamang nila ang buhay nila, ang misyon nila. Ganon sana. Kapatid, marami tayong maririnig tungkol sa atin. Either sabihin sa atin ng harapan o mabalitaan na lang. Mga bansag o akusasyon na kasinungalingan. Yan ega ganito, yan ega ganon, yabang yan, may epal yan. Walang ginawa kundi ganito yan. Again, masakit yon. Pero it should not stop us with our mission sa magandang plano para sa atin ng Panginoon. Huwag mong sayangin ang oras mo, ang buhay mo, trying to explain things sa mga taong in the first place ay hindi naniniwala sa iyo. Huwag mong sayangin ang buhay mo na pinatutunayan ang sarili mo sa mga taong in the first place ay hindi naniniwala sa iyo at hindi natutuwa sa mga magagandang nangyayari sa buhay mo. Kapatid, walang amount ng explanation. At kahit magpatumbling-tumbling ka pa dyan, kahit kumain ka pa ng apoy, kahit gumawa ka pa ng mga himala at milagro, hindi bibilib at hindi bibilib sa iyo. Ang mga taong sa una pa lang ay wala ng paniwala sa iyo at hindi natutuwa sa mga accomplishments mo. Patunay, si Juan, lalo na si Kristo, sa ating ebanghelyong napakinggan. Talk about pinakamatinong tao, pinakamabuting tao, si Juan, si Kristo. Talk about nakagawa ng mga pambihirang mga himala at milagro, si Kristo. Pero kung pinaniwalaan nila si Kristo, ang eksplanasyon ni Kristo, kung tinanggap nila ang mga tanda na ginawa ni Kristo, sana hindi napako sa krus si Kristo. Kung si Kristo na ganon, paano pa kaya tayo? Pero dapat kapareho din nila. Kapareho din ng ating Panginoon. Live on. Move on. Besides, gaya ng sinasabi ng ating mga readings, darating naman ang panahon of the Lord's vindication. Darating ang pagkakataon na ipaghihiganti tayo ng Panginoon. Darating ang pagkakataon na ang magtatama ng isipan ng mga taong nag-accuse sa atin ng mali ay ang Panginoon. Yan ang sinasabi sa ating mga pagbasa ngayon. The Lord's vindication. Sa ating first reading ay sinasabi doon ng Diyos sa mga Israelita, your prosperity will flow like a river. And your vindication like the waves of the sea. Na para bang sinasabi ng Diyos sa mga Israelita, kahit na may mga pangit na nangyari sa inyo, kahit na sinakop kayo ng mga Babylonia, kahit na ang tingin ng iba sa inyo ay busabos, darating ang pagkakataon na itatama ko ang conception na yon. Patutunayan ko sa kanila na mahal ko kayo, kayo ang bayang hinirang ko. Ang sabi sa ating gospel reading, patungkol kay Juan Bautista at lalong-lalo sa ating Panginoon na inakusahan din ng mali ng mga tao noon at mapapatunayan na tama ang karunungan sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa. And wisdom will be vindicated by her works. Pag sinabing Lord's vindication, it is to declare someone as innocent. It is to declare someone as blameless. At manggagaling yon sa Panginoon. And it is to declare someone as blessed. Na para bang sasabihin ng Panginoon, ito yung hinusgahan ninyo. Itong kanyang tunay na pagkatao. Talagang mabuting tao. At mahal ko ito. Pinagpapala ko ito sapagkat sa kabila ng mga pangit na akusasyon ninyo, hindi kayo ginantihan ito at nagpatuloy itong
mabuting tao. Hindi ba't ganyan ang nangyayari sa mga sikat na personalidad? Halimbawa, sa Old Testament namin tayo. Kay Noah. Si Noah, ilang taon siyang pinagtawanan ng kanyang mga kababayan. Kasi hindi pa yata naka-experience ang kanyang mga kababayan during those times ng ulan. Tapos gagawa siya ng isang malaking arko dahil babaha daw sa mundo. Wala ngang ulan eh. Paano babaha? Adik ka? Hanggang sa dumating ang delubyo. God's vindication. Si Abraham, pinalitan ng Diyos ang kanyang pangalan from Abram to Abraham. Ang ibig sabihin ng Abraham, Father of many nations, ama ng maraming bayan. Isipin po ninyo, hindi naman kara-karaka nagkaanak si Abraham, lalo pat sa kabila ng kanyang katandaan. Naghintay pa rin siya. Imagine, meron siyang makikilala. Magpapakilala sa kanya, Father Fidel. Sabihin niya, Abraham. Abraham. Kasi nagkakaalaman ng meaning ng pangalan. You must be the father of many children. How many are your children? Tatanong natin kay Abraham. Sasabihin ni Abraham, wala pa nga eh. Sasabihin ko kay Abraham, bakit ang pangalan mo Abraham? Adik lang. Hanggang sa tuparin ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. The Lord's vindication. Si Joseph, hindi si Joseph na asawa ni Mama Mary, ha? Joseph the Dreamer. Ang ganda ng title, Joseph the Dreamer. May movie pang ganyan, may concert pang ganyan. Di ba? Ngayon na lamang sa ating punto de vista, maganda yung sense ng title na yan. Pero during those times, lalong-lalo na sa feeling ng kanyang sariling mga kapatid, eto mapanaginipin tripper to ibang mag-isip to Eto siguro nagsasyabo. Kung ano-ano sinasabi. Totoo. Dati hindi compliment yan, insulto yan. Iniinsulto nila si Joseph. Hanggang sa unti-unting matupad ang mga napaginipan niya, ang mga interpretasyon niya sa panaginip niya, na siya namang naging bangungot sa mga taong hindi naniwala kailanman sa Kanya. It's the Lord's vindication. Kapatid, kung nangyari sa kanila na sila'y inakusahan ng hindi tama, na sila'y siniraan, chinismis ng hindi maganda, kapatid, tayo rin, sigurado yan. Pero kung nangyari din naman sa kanila, na na-vindicate sila, sa atin din mangyayari yan. The Lord will bless us, ang sabi ng Bible, in front of our enemies. Pagpapalain niya tayo, i-vindicate niya tayo. He will declare us as innocent sa harap ng mga tao. Maniwala man sila o hindi, pero ang Diyos na ang gagawa ng paraan, hindi mo kinakailangang magsalita, hindi mo kinakailangang gumawa ng paraan, lalong hindi mo kailangang magigante. Ang Diyos ang siyang bahala. And when it happens, kapatid, pakiusap. Bigyan mo ng upuan yung mga taong nanismis sa iyo ng hindi tama. Bigyan mo ng upuan yung mga nahusga sa iyo. Because when that time happens, baka himatayin sila kung papaano kapag papalain ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi man sila himatayin, mangangawit silang kakatayo kapag ini-enumerate na ng Panginoon ang mga blessings sa iyo ng Diyos. Dahil sa pananatili mong mabuting tao sa kabila ng mga pangit na ginawa at sinabi sa likod mo. Pero ang sikreto, let God vindicate us and let us not put matters into our hands. Ang sabi sa Genesis 39 verse 2, as regards Joseph the dreamer, the Lord was with him. The Lord was with Joseph and he enjoyed great success. Kung sa una pa lang, na-motivate na si Joseph, mga walang ya itong kapatid ko, bukas, luluhod ang mga tala. Ay, hindi. Sa telenovela lang nangyayari yun. Sa movie lang nangyayari yun. Nakaka-excite yun, di ba? Sa tunay na buhay, hindi ka talaga pagpapalain ng Panginoon kung paghihigante ang iyong motibasyon. Alam natin, hahaba na lang yung sermon. Yung nangyari kay Joseph the Dreamer, kahit nandun na yung pagkakataon na makapaghiganti siya, hindi niya ginawa. At yun ay, hindi pa man, future, nakita na ng Panginoon.
Kung ikaw ay hindi maging katiwa-tiwala sa mga simpleng bagay, hindi kanya pagkakatiwalaan sa mga bonggang-bonggang mga biyaya. Kung alam ng Panginoon na maghihiganti lamang si Joseph, hindi niya pagpapalain ito. Sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa kanya, gumawa ang Diyos sa huli ng maganda kasi alam niya, busilak ang kalooban ni Joseph talaga. Hindi tayo tutulungan ng Panginoon kung tayo'y maghihiganti. Kung yun ang ating motibasyon. Manapa! Baka kasi sabihin mo, Father, bakit yung kakilala ko, tunay na buhay, nagigante? Blessed talaga, nakapaghiganti siya. Kapatid, baka hindi Diyos ang tumulong sa kanya. Baka ang diablo. Hindi ka tutulungan ng Diyos na maghiganti. Bakit? Kasi alam niyang mas masasama ka. Masasamain ka. Mas magiging masama ka. Isipin po ninyo, kapag naghihiganti tayo, mas matindi yung ginagawa natin sa pinaghihigantihan natin. Kapag sinapak tayo sa isang mukha, sa isang pisngi, pag naghiganti ka, hindi mo mapipigil. Aray. Talaga manggigigil ka eh. Brad, isang suntok lang yung ginawa sa'yo. Ang dami mong suntok. Hindi ko napigil, nagigil ako. Diba? Usually ganon. At mas magiging masama ka. Bakit? Pupwedeng yung sa kanya, hindi niya masyadong napag-isipan. Pero ikaw, premeditated yarn. Mas matindi ang murder kaysa homicide. Kasi premeditated, pinlano mo talaga sa mahabang panahon. Makikita mo, sige, paghihigantihan kita. O, di ba? Sino lumalabas na masama? Ikaw. At hindi ka rin tutulungan ng Panginoon. Bakit? Alam niyang mas hindi ka magiging masaya. Makapaghiganti ka, o ano ngayon sa'yo? Ano nadagdag sa'yo? Nawala ba ang galit mo? Hindi. Patay na, gigil ka po. O di ba pag kinagat ka ng langgam, sorry sa mga animal lovers, mga insect lovers, minsan ganun tayo, langgam, patay na, abo na. Ni hindi mo sinunog, naging abo ng piniga mo. Galit na galit ka pa. Nakapaghiganti ka na, o ano nadagdag sa'yo? Wala. Nadagdagan pa ng kasalanan kasi mas lalong sumasama ang iyong kalooban. Sabi ko nga, kung ang motibasyon natin at kung sa araw-araw na ginawa ng Diyos yun ang pagtatrabahuan natin, maghihiganti. Kapatid, ang payo ko'y ganito. Sa simula pa lang na mapagdesisyonan mong maghiganti, maghukay ka na ng 2 libingan. Isa, para sa pinaghihigantihan mo. Yung pangalawa, para sa'yo. Sapagkat pwedeng mapatay mo yung pinaghihigantihan mo. Pwedeng mapatay ka sa atake sa puso, sa consumption, sa stress. Dahil ang iniisip mo, maghiganti sa taong ito. O kung hindi man, kapatid, kung sa una pa lang na nasaktan ka, iniisip mo nang maghiganti at nagtanim ka na ng galit sa kanya, hindi man literal, unti-unti mo nang pinapatay ang sarili mo at para bang nilalagay mo na rin sa hukay ng kasalanan, kalungkutan, at kapighatian. The best revenge is no revenge. Live on. Go on with your mission, with your life, and just wait for the Lord's vindication. Let me end with this. Kasi si Archie Williams, habang siya'y nakakulong, isa sa pangarap niya, alam nyo, makalabas ako dito, gusto kong mapunta ng America's Got Talent. Nangyari yun. Nangyari yun. Not just that, after his performance, he received a standing ovation, leaving almost everyone teary-eyed in that hall, in that room. Napakalakas ng pakiramdam ko na napanood din ito ng mga nag-falsely accused kay Archie Williams. Malakas ang kutob ko. Kasi pagkatapos ng performance na ito, ang dami ng offers sa kanya, sumikat siya talaga for quite some time. Sigurado ko,
pinapakita ng Panginoon. Hindi yun sa buong mundo, kundi din sa mga nag-wrongly accused sa Kanya. Vindicating Him. Na parang sinasabi ng Panginoon, ito yung inusgahan nyo ng hindi tama. You took 37 years of His life. Pero sa kabila nito, ayan siya, masaya. Walang galit sa puso niya. Kapatid, kung ikaw yung nag-wrongly accused kay Archie Williams, ano maramdaman mo? Dudurugin ang puso mo. Diba? Dudurugin ang puso mo. Pero yung pagdurog ng puso mo, hindi tulad ng ginawa mo sa kanya. Yung pagdurog ng puso mo, ay yung magsisisi ka sa ginawa mo. Mas magandang paghihiganti yun. Nakapanood ako dati nung naghihiganti, talagang pinatay yung anak niya. Yung pinaghigantihan niya, unti-unti binabaril niya, pinapatay niya. Pero yung pinaghihigantihan niya, nakatingin lang sa kanya. Totoo, walang remorse. Maganda bang paghihiganti yun? Hindi. Ang magandang paghihiganti ay ang paghihiganti ng Panginoon. Sapagkat the Lord in His vindication will vindicate not just the accused, but also the accuser. Vindicating both of them, setting free both of them from the snares of the evil one, from the snares of the true enemy. Sapagkat, gaya ng sabi ko, ang may pakana ng lahat ng ito ay ang demonyo. Maliwanag ang sinasabi ni San Pablo, ang tunay nating kalaban ay hindi tao, kundi ang demonyong gumagamit lamang ng tao. Kaya kapatid, wag mo aksayahin ang pagkakataon, ang panahon mo na pinaghihigantian ng tao. Walang mangyayari. Move on, live on, continue with your mission, at mas lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao, saan ko ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro, tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom at sinasabi naman nila, basta ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa.